Dahil bulok ng gobyerno ang patuloy itong gumagamit ng mga abuso, pati ang paglabag sa batas, ang panawagan ng taong bayan ngayon ay narinig na at ang ating pagkikipagkaisa ay tumatagundong sa lansana ng Maynila ang tinawagan Korte Suprema. Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Ngayon, ang maya-maya po, masasagsayan ng taong bayan ang pagkikipagkaisa ko ng ulat at pagkakaisang mga bayang Pilipino upang nagsisigyan na ng Korte Suprema na dapat lumiran ang batas at hindi ang mga kakuhan sa kapangyarihan at mga magnanakaw at mga magturugo sa kaban ng bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Kaya ngayon, narinig dito sa lansana ng Maynila ang panawagan ng pagkakaisa ng mga bayang Pilipino, Korte Suprema. Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Siyempre, sa gobyerno mapag-alipin at abusado, ito naman ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Bayan, bayan, bayan po! Bayan, bayan, bayan po! Di matapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! So, mga kababayan, magandang umaga po. Ako po si MJ Mondihar ng SMNA News. Nandito tayo ngayon sa Lagos Nilad, no? Itong grupo na ito na ating kino-cover ay nananawagan sa taong bayan na irespeto ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula po ito sila na nagmamarcha. Galing po sila kanina sa Liwasan Bonifacio hanggang nakarating po kami dito, tayo dito sa Lagos Nilad at papunta ang marcha na ito sa Supreme Court para nga ipanawagan ang pagsuporta at ipagalang sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case, pagbasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang Korte Suprema ang manawagan ay sambayanang Pilipino na kailanman dapat palahinamo ang ating bayan ay magsisinag ng batas, hindi ng mga gahaman sa poder at kapangyarihan. So ang grupo dito ay ang mga taga-Citizens Crime Watch. Nakita rin natin dito ang Duterte Youth. Duterte Youth Party List, no? Attorney Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch, atin po nakita dito. Sir, naka-live tayo sa SMNA News. Sir, ano ang pinaglalaban natin ngayong umaga? Ay pinaglalaban po natin yung pag-uupasala at pag-aalipusta sa ating Korte Suprema na ginampanan lamang ang kanyang constitutional duty sa pag-i-invalidate o pagpapawalang bisa ng impeachment complaint dahil talaga namang garapalan ang constitutional violation. Ang mali dyan ay ang House. Lousy sila. Nag-shortcut sila. They cut corners. Pagkatapos, ang sisisihin nila, Supreme Court, kaya sila tumpalpak. So, pinaglalaban po namin, baka sabihin ng mga ibang tao, ay walang
walang sumusuporta sa rule of law. Kaya pinapakita po namin, marami po kaming sumusuporta sa rule of law. Sir, bakit mahalaga na igalang ang desisyon ng Supreme Court bilang abogado, sir? Sapagkat ang kapangyarihan po ng Supreme Court na siya ay maging final arbiter ng mga constitutional issues ay nasa konstitusyon mismo. Kung hindi mo kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? At nakakalungkot, mga mambabatas pa ang mga nangunguna sa pagsasabing dapat huwag sundin ang Korte Suprema. Anong klaseng pag-iisip yan? Kahiya-hiya po tayo niyan. Sir, huli na lang, ano ang mensahe ng Citizens Crime Watch sa Supreme Court? Ang mensahe po namin sa aming mahal na maestrado, huwag kayong matakot, nandito po kami. Hindi po namin kayo iiwanan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nasa likuran nyo. At kung kayo po ay patuloy na alipustahin at hindi susundin ang inyong mga order, ang inyong mga resolusyon, ay maghahalo po ang balat sa tinalupan. Kami na po makipaglaban para sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Desisyon ng Korte Yan po, Suprema, mga kababayan, si Attorney sang-ayon Ferdinand ka man Topacio doon o hindi, ng Citizens dapat Crime Watch. ito'y sundin. At Kung hindi, dito po kami ngayon, magkakaroon banda tayo ng sa may constitutional crisis. National Museum. Makatingnan tayo ng mga Papunta karating ito bansa ng natin, ibang Padre tao Paula. na Dito isang po sa banana Manila. republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Walang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Ang mga nag-attend dito, mga kababayan, ay mga ordinaryong Pilipino na bibigyan ng suporta sa ay kabilang Supreme sa Court. order o kautusan ng Senate Sabi natin, Impeachment isa. Court mismo. Kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1 year Sir, ban. ano ang participation ng Duterte Youth dito sa event? Nakalive tayo sa SMNI Wala News. daw karapatan ng Senado Duterte o yun utusan ay ng Kamara. naging boses Tanungin ng ng Kamara. lampas 2 milyong Kaugnay ng Pilipino. 1 year ban. Ibinoto Sabi ng ng mga kritiko ng Senado OFWs yun, at ng mga desisyon pulis, daw yan ng sundalo, Korte tropa ng Suprema. gobyerno Ngayong para nagdesisyon maging naman ng boses Korte nila sa Suprema, gobyerno. ang sinasabi Kaya ng masabi parehong natin taong dyan, yan ay nilalabas Senate is lang the natin sole ang judge saloobin of impeachment ng cases. maraming Dapat Pilipino wag pansinin. na Ano ba yan? dapat ang Korte Suprema Talaga iigalang. bang nagbabago Sa kayo kung anong nakakita tama, totoo at na naayon nagkaisa sa batas, lahat ng depende sa justices gusto ng natin? Supreme Court. Hindi ba Appointee man dapat? ni Aquino, Ano man ang appointee gusto man ni natin, Marcos, appointee dapat man ang ni sundin Duterte, natin ay ang batas lahat at sila saligang nagsama-sama batas at ng ayon sa boto konstitusyon. na unconstitutional Korte Suprema yung lamang ang impeachment bukod proceedings tanging na yan. may Ibig sabihin, kapangyarihan magbigay hindi yan buhay at political na desisyon. mag-interpret ng It is ating saligang batas. upholding the rule of May law. may mga Kaya parte din dapat naman ng desisyong katigan hindi natin, ako suportahan sang-ayon. natin. Pero Dahil kung pag hindi babasahin tayo natin ng nagsuporta lubusan, sa rule of law at sa batas, kabilang yung mga separate aba, wala opinion. nang mangyayari sa Halimbawa, bansang ito. May mga concurring opinion Masabi ko doon dyan, na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment napakaraming complaint sa susunod na lumalabag Kongreso. sa batas. Taliwas yan At ang sa aking final pananaw, arbiter pero ito'y lamang kung ang concurring isang opinion at bagay ay hindi bahagi ng constitutional, majority unconstitutional ay Supreme opinion. Court. Pero nakita ko bilang Kapag abogado, hindi natin sinuportahan na minsan yan, ang mga concurring opinion eh magkakaroon ng magiging bahagi lawlessness majority sa bansang decision ito. mga sumusunod Wala nang na kaso pa. kakatigan dahil yung mismong saligang batas ayaw katigan ng ibang Yung mga bumabanat. puntong yon ay dinala at ika na sinundan. Yung ilang Yan po ang, concerns din ng Senado kaugnay sa payag, paghiling sa House. ni, Na Duterte desidido pa Youth ba kayo dito Chairman, sa impeachment Ronald complaint na Caldema. to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado. So, antabayanan po ninyo, binanggit no, nila ang yun mga sa susunod kanilang na opinion. kaganapan dito po sa Politiko. marcha ng Ito'y pro-Supreme Court pagpapasahan groups na ito namin, pero para wala nga akong nakikitang ipanawagan sa rason at lahat ng dahilan, mga Pilipino personally, para na hindi namin igalang sundan at sundin ito. ang naging pasya ng Maliwanag ang kataas desisyon ng ng Korte hukuman Suprema. kaugnay po sa The impeachment complaint case is na isinampa void, laban kay Vice is President null and Sara void Duterte. ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero, nung unang SONA niya, 3 years ago, ay
fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat, kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya, palakpakan natin siya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Nang dapat niyang sabihan na walang hiya kayo. Tigilan nyo lang, kundi puputulin ngayon mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa ninyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga, cosmetic? Pampapo. Grabe. Dilubyo. Kalamidad. Grabing baha. Ha? Ilang araw na baha. Isipin mo, may gobyerno ba tayo? Asa rin mga rescue boat, nakita ba kayong mga yan sa mga Marikina River? Mga lifeboats? Wala akong nakita. Kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon hindi milyon Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso, merong warning. Kasi nga, yung weather, Bureau,
halos naputulan na ng dalawang paa, pututulan pa ng dalawang kamay nung na-stop ni Duterte administration ang Project NOAA, diba? Kaya yan ang problema talaga. Kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Siguro mahigit kumulang 12? Alam yan eh. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Eh bakit taon-taon hindi prepared? Eh kasi kung saan-saan naman nilalagay yung pera yung gobyerno. Ang dami kasi mga korap o para reclamation. Lahat bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga korap walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. O, pwede bahang-baha sa Maynila. City of Manila. Diba? Yun naman sa Quezon City, andun kasi yung dam. Diba? Pero naman, taon-taon, ganun. Alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap. Yan ang solusyon. Taon-taon, ganun na lang. Abay, mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control na funds? Dapat po, suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Eh bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila, kahit bahain sila, namimitigit nila, kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas, dami kasing kawatan. At kurakot ang gobyerno, talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting pretty. Yung mga kababayan, magreklamo kayo, banatan nyo sa Facebook nyo, sa TikTok nyo, kailangan. Narinig nila tayo na, we will not put up with this. We will not put up with it. Napaka-normal na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal. Hindi normal. Abnormal po ito. Abnormal.